Huwag kang kukurap. Andyan na naman ang kadiliman. Bitbit ang misteryo at mga elemento na naghahasik ng takot at hilakbot. At baka hindi mo alam, ikaw na ang pakay nila. Ngayong gabi, bawal ang mahina ang puso. Dahil sa makabagong mundo, ang mga kwentong makatindig balahibo ay hindi humihinto. Narinig mo na ba to? Ito ang kwentong kanto tungkol sa maninilong, ang aswang sa ilalim ng bahay kubo. Sa isang liblib na barangay sa Quezon, may lumang bahay kubo. Matagal nang iniwan, pero kinatatakutan pa rin. Bagong kasal sina Lino at Marisa. Tahimik na buhay sa probinsya ang kanilang inaasam. Pero sa unang gabi pa lang, may kung anong gumapang sa ilalim ng sahig. Buntis si Marisa at may nilalang na nakaamoy ng bagong buhay sa sinapupunan niya. Gabi-gabi na lang, parang may gumagapang sa ilalim, paulit-ulit, palapit ng palapit. May mahabang dila na dahan-dahang lumalabas sa pagitan ng sahig. Tahimik pero gutom. Hindi alam kung kuni-kuni lang, pero naiisip na nagbubutas ang kawayan, pilit pumapasok. Babala ng matandang kapitbahay. May nilalang dyan. Huwag mong iiwanang mag-isa ang asawa mo sa gabi. Takot na naglagay si Lino ng asin sa paligid. Sabi nila, yun lang ang panangga. Kaya yun ang ginagawa niya. Mahimbing ang tulog ni Marisa. Hindi niya alam, may nilalang sa ilalim na halos abutin siya. Mula sa labas ng bahay, may ungkol, hindi hayop, hindi tao. Sa ilalim ng bahay may mga matang pula, galit, gutom, naghihintay. Makalipas ang ilang buwan, nanganak na si Maria. Ilang araw pa lang na nabubuhay ang kanyang anak, ay agad din pala itong mawawala sa kanya. Pagkagising ni Marisa, wala na ang sanggol sa duyan. Bukas ang bintana, tahimik ang paligid. Wala nang nakatira sa bahay na yon. Pero ang maninilong,